Ang ating oras mga kaibigan ay ganap na pong 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tayo ay nagpapatuloy sa ating palatuntunang ang balitang lumad. At sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ang ating oras ay ganap na pong 35 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at meron tayong panayam na gagawin sa ating mahalagang personality na sumusulong din sa kapakanan ng mga indigenous peoples o ng mga lumad dito sa loob ng ARMM. Papakilala natin mamaya pag na-contact na ni Chief ang ating intended na panauhin sa araw na ito. Dahil alam niyo mga kaibigan, ang topic natin ay patungkol dito sa mga isang bagay na mahalaga ngayong pinagkakabalahanan nga ng ating mga lumad o indigenous community sa loob ng ARMM. Alam niyo sa loob ng ARMM ngayon ay masigasig din na isinusulong ang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. At siyempre, ngayon ay nasa tinatawag na parang quarterfinals na kung sa larong basketball pa, itong peace negotiation. Yun nga lang, nasa huling bahagi at excited ang lahat na magkaroon na ito ng final peace agreement sa lalong madaling panahon. Pero siyempre, alam naman natin at hindi lingid sa kaalaman ng marami na meron ding mga nagaganap na mga, kumbaga, intervening factors o kaya mga pangyayari na medyo counterproductive dito sa nais marating ng peace process. Siyempre, babanggitin natin yung mga kaguluhang nagaganap sa ating mga paligid ngayon. Halimbawa, yung mga nakaraang linggo na naganap na gulo sa Zamboanga at siyempre dito rin sa Central Mindanao. Tinatawag natin itong mga contravening factors sa peace process dahil nga ang peace process ay para makamit natin ang kapayapaan pero merong mga pockets ng gulo na nagaganap. At sa lahat ng sitwasyong ito ay patuloy na isinusulong ng mga main actors o mga taga-sulong ng peace process ang prosesong pangkapayapaan mismo. Yan ang sitwasyon sa atin ngayon. At kasama na dyan, siyempre, ang pagtutok ng ating mga kababayang lumad, ng indigenous peoples, dito sa peace process, sa kabila ng mga pangyayari, kung ano na ang mga latest update dito sa prosesong ito at ano ang mga mahahalagang bagay na maaring makaapekto sa gawain o sa kapakanan ng mga lumads dito sa ARMM mga kaibigan. Kaya ayan, nakatutok ang karamihan. Sa ganang punto ng mga lumad naman ay kaliwat kanan ang mga mga consultations na ginaganap ngayon ng mga indigenous peoples. Ang consultation ay ginagawa ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Commission. Kasi alam niyo mga kaibigan, isa sa mga mekanismo sa loob ng GPH-MILF peace process ay ang pagbuo nitong Bangsamoro Transition Commission. Isa itong grupo na nagpaplano kung ano ang mga mahahalagang gawain upang masiguro ang mapayapang transition o pagpapalit ng struktura ng pamahalaan mula sa ARMM patungo sa Bangsamoro. At siyempre kailangan niya ng mekanismo, hindi bigla-bigla. Kaya meron tayong komisyon na nangangasiwa niyan, Siyempre, ito ngayon ay pinapatakbo nila ang mga consultations dito sa ating mga kasamang indigenous peoples o mga lumad sa loob ng ARMM. Pagsimula sa araw na ito mga kaibigan, ng ilang miyembro ng Transition Commission o Bangsamoro Transition Commission ay sisimulan ang serye ng konsultasyon. Magsisimula dito sa teritoryo ng mga lumad sa UP, sa South UP.
Kaya inaantabayan na natin na makontak ni Chief kung available na ba ang linya ni Commissioner Froilin Mendoza. Alam niyo po si Commissioner Froilin Mendoza ay isang teduray na miyembro ng Transition Commission. Ano po? At kanyang sinisiguro na sa kanilang pagbalangkas nitong Bangsamoro Basic Law na siyang pinakabuod nitong mandato ng Bangsamoro Transition Commission ay yung makapagpanday nitong Bangsamoro Basic Law na siya magsisilbing parang konstitusyon nitong Bangsamoro government na itatatag kapag nagtagumpay ang pagpipirma ng final peace agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. So sila ang gumagawa nitong Bangsamoro Basic Law. Kaya nandyan si Commissioner Froilin Mendoza na isang teduray sa bahagi naman ng gobyerno at nandyan din si Timway Melanio Olama na isa ring teduray sa bahagi naman ng MILF. Pero silang dalawa, kahit na bagamat sila ay nasa magkabilang panig, ay ang layunin ng kanilang membership doon sa Transition Commission ay upang masiguro ang kapakanan ng mga indigenous peoples ay nagkaroon ng malaking konsiderasyon sa mga batas na kanilang papandayin. Upang, kumbaga, alam nyo mga kaibigan, baka iniisip ng iba, ang Bangsamoro Basic Law ay para lang sa mga Moro. Hindi ho ganon. Sa loob ng Bangsamoro government, hindi lang naman mga Moro ang mga mamamayan nito. Nandyan yung mga Kristiyano, nandyan yung mga indigenous peoples. Kaya nga mahalaga na ang mga tao, ang komisyon na magbabalangkas, magpapanday ng batas para sa Bangsamoro government ay binubuo rin o merong kinatawan itong tri-peoples. At totoo nga po, itong ating Bangsamoro Transition Commission ay binubuo ng mga Moro, ng mga Christians, at ng mga indigenous peoples. At sa bahagi ng indigenous peoples ay nandyan sina Commissioner Froilin Mendoza and Commissioner Timway Melanio Olama. At magsimula sa araw na ito, sila umiikot dito sa teritoryo ng mga lumad upang konsultahin ng mga lumad at bigyan din ng mga updates. Ano na ba ang latest na nagaganap ngayon sa Bangsamoro Transition Commission? At sana pala rin tayo, naghihintay lang ng ilang minuto, ay makapanayam natin mismo si Commissioner Froilin Mendoza na kahingi tayo ng updates at mahahalagang puntos pa sa kapakanan ng mga lumad dito sa loob ng Bangsamoro Transition Commission. At sila ay sinisimulan nila itong serye ng consultation ngayon sa bayan ng South Upi, Maguindanao. Ano po mga kaibigan? Kaya makinig lang kayo, tutok lang po kayo. Ito po ang programang Balitang Lumad na maghahatid sa inyo ng latest update dito sa mga kaganapan ng mga consultations na ito. At sana ay huwag kayong bibitaw mga kaibigan. Lahat nakikinig, hindi lang yung mga lumad, kundi pati ng mga Moro at mga Christian settlers. Alamin natin, aralin natin, anong na nga ba ang kasiguruhan ng mga interes ng mga lumad sa loob ng Bangsamoro sa pamamagitan nitong mga binabalangkas na batas ng Bangsamoro Transition Commission. At sa ilang sandali yan ay malalaman natin sa updates na ibibigay sa atin ni Commissioner Froilin Mendoza na siyang isa sa mga kinatawan ng mga lumad sa loob ng Bangsamoro Transition Commission. Ang ating oras mga kaibigan ay ganap na pong 44 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa palatuntunang Balitang Lumad. Ito po ang inyong anchor at kaibigan, Professor Raydan Lacson, na naghihintay. Sama-sama nating inihintay na makapanayam natin si Commissioner Froilin Mendoza. At mga kaibigan, ang kaganapan din ngayon sa pangkalahatan sa kapakanan ng mga lumad sa buong Central Mindanao
ay nagkakaroon din ng mga iba't ibang mga training ang ating mga lumad leaders o indigenous peoples leaders sa kanilang pagbubuo ng kanilang mga skills, ng kanilang mga kakayahan sa pag-una sa pagdodokumento. Dodokumento. Ano ang idodokumento? Sasabihin natin mamaya mga kaibigan. Pero isang skill yon. Maaring magtataka ang ibang mga tagapakinig natin bakit kailangan pang i-training sa documentation. Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang documentation, lalong-lalo na sa panahon ngayon, modernong panahon tayo, yung iba nga sinasabi, postmodern na tayo, nalampasan na natin yung modern, nasa after modern na tayo, mas modern pa. Ang lahat halos ng mga bagay ay nakadokumento. Alam nyo ba yon? Maaring iniisip natin ang dokumento, ang mukha ng dokumento ay papel, ballpen at yung nakasulat. Totoo yan. Yun ang mga, kumbaga typical, standard na imahe natin ng document. Pero po, sa ngayon, sa postmodern na panahon, ang documentation ay meron ng electronic. Alam natin yon, lalong-lalo na yung mga kabataan. Documentation in terms of picture, documentation in terms of audio or sound, documentation in terms of electronics, text. Lahat halos nakadokumento. Hindi ba natin nadodokumento ngayon? Yung mga nag-i-email dyan, lahat ng sinasabi nyo, nakadokumento yan. Akala nyo, pag pasa ng ganyan, wala na. Kahit na-delete mo yan, naiiwan pa rin yan dito sa main data bank nitong ating server o nung ating kumbaga nagpapatakbo na itong ating mga computers. Kaya mag-ingat-ingat kayo, yung mga nagpapasa ng mga dokumento dyan sa Facebook, kung ano mga sinasabi. Alam natin yung mga latest scandal ngayon, laro-laro ng mga kabataan, picture-picture, kapag may time, sabi nga, post sa Facebook, yun pala hindi na yan maaalis. It will come back to haunt you for the rest of your life. Sabi nga, Pero ang punto natin dito mga kaibigan ay halos lahat nakadokumento. Si Mrs., mga Mrs., alam nyo ba yon na pag kayo ay pumasok sa grocery, gumagamit kayo ng credit card, ang inyong mga data, personal data, ay nakastore ka agad doon sa data bank nitong mga malls. Kaya halos lahat nakadokumento sa atin. Yun nga lang, ang ating mga kapatid na lumad dahil well, with all due respect, hindi naman karamihan dyan ay kumbaga nakakakonekta sa ating electronic world ngayon, email, internet, at medyo kailangang patatagin din ang kanilang skills sa pag-document ng kanilang mahahalagang bahagi ng kanilang mga kabuhayan at kultura upang hindi mawala sa mapa nung kasalukuyang recording nung ating panahon ang mga realidad, ang mga katotohanan ng mga lipunan ng mga lumad. Kasi alam natin yun, ang history natin. Example na lang, yung history. Paano ba natin ito na papanatili ang ating kaalaman sa history? Siyempre, naisulat ng ating mga historians. Kaya may Philippine history, may Maguindanao history, may Visayan history and so on and so forth. Pero yung lumad history ay dahil hindi na-document in our own typical way of documentation, para bang sinasabi na lang wala silang history, which is not true. Medyo scandalous yun mga kaibigan. Merong history ang mga lumad. Yun nga lang, hindi na-document sa ating pamaraan. Kaya medyo nawala. Alam natin, ang ating mga lumad na mga kababayan ay oral, hindi documented. So, yan, medyo naiiwan sa plastada ng mga istorya. Kaya ngayon, ito ay ating pinagsisikapan na ma-develop, mapaunlad ang skill, ang kakayahan ng ating mga leaders, lalong-lalo na ng mga lumad leaders, mga indigenous peoples leaders, na matutong mag-document
Hindi lang sa pamamagitan ng pagsusulat, kundi all tools na available sa atin ngayon for documentation. Para saan ito? Siyempre, it will enrich many areas ng ating lipunan. Una, ito ay pag naipasok substantively sa ating curriculum sa history, it will enrich, hindi lang mapagpayaman, hindi lang ang kultura, ang kaalaman tungkol sa ng mga lumad sa kanilang kultura, kundi tayo mismo na nasa mainstream society ay mapagpayaman ng ating kaalaman sa ating istorya. Kasi one-sided yung ating history, ano? Hindi kapag nakita natin na, uy, mas maganda, mas mayaman ang istorya na maaaring ano ito, maisama dito sa ating pagbubuo ng ating documented history, di mas mayaman ang ating kaalaman. Ayan, no? Pangalawa, it will ensure, ito ay magsisiguro na ang mayaman at maganda at makahulugang kultura ng ating mga indigenous peoples ay hindi na lamang makalimutan ng kasalukuyang generations, kasalukuyang salinlahi. Ano po mga kaibigan? Mahalaga na ito ay may pagpapatuloy. Kasi isang malungkot dyan na banggit nga natin sa ating kasamang Ma'am Avs, Avina Cunyagulo, na ang history kasi natin sa Pilipinas o kahit sa eskwelahan, alam ito ng mga teachers, the way we account for our history is according to series of changes o sa mga serye ng mga pagbabago ng panahon, no? Ganito ang nangyari, pagkasunod na taon ito ang nangyari. So, kumbaga binibilang natin ano ang mga pagbabagong nangyayari. Ang historya natin ay isang compilation ng mga pagbabago ng ating lipunan, no? According to dates, according to time. Ito ba ay maganda o pangit na mga pagbabago naka-record dyan. All in all, ang sinasabi natin, ang ating history ay according sa mga pagbabagong nangyayari. Kung hindi mo ito ma-record, as if ba walang nagbago sa iyong society. Kaya tuloy nangyari, pag walang pagbabago sa iyong society, parang wala ka ring history. Hindi magandang hindi magandang panuntunan yon. Pero ganun na nga mga kaibigan, ano po? Kaya ayan, nakikita natin ang sa tri people, ang settlers may history kasi maraming nagbago sa kanila. Sabi, ang mga Moro may history kasi marami na ring nagbago. Ang mga lumad, para bang wala silang history kasi para bang walang nagbago sa kanila. Hindi yung totoo yun. Yun, may mga pagbabagong nangyari, hindi nga lang well documented. Kaya yan, kailangan natin ng mga documentation. Ano po mga kaibigan, ano? Kaya yung mga nakikinig sa atin dyan, lalong-lalo na itong mga kaibigan nating mga indigenous peoples o mga lumad, ano? Yung mga nakikinig ngayon, kasalukuyan sa balitang lumad. Sana ay magkaroon tayo ng interest na matutunan, magkaroon ng kakayahan for documentation. Hindi lang sa pamamagitan ng panulat, marami namang pamaraan dyan. May mga cellphone na record yung mga istorya ng mga matatanda bago sila mawala. Kasi pag nawala yung mga matatanda natin, para na rin tayo nawalan ng library. Alam ko naiintindihan nyo ang ating sinasabi dyan. Eto naman dito sa ating mga mainstream societies, mga Bangsamoro at mga Christian settlers, nasa ating mga kamay ang mga kagamitan na tayo ay makapag-document. Sana gamitin natin ito ng makahulugan at makatulong sa society. Alam natin yan sa Facebook, di ba? Halos lahat ng event ngayon pinipicturan at pagkatapos post kagad sa Facebook, kumain lang sa ganitong fast food, sumakay lang sa ganitong ride, o kaya pumunta lang sa ganitong site. Talagang may picture na yan in real time at nakapost kagad sa Facebook. Diba, maganda yon, no? Ganyan na tayo ngayon nakakatuwa, no? Pero pwede bang dagdagan natin ng konting i-up natin yung level, no, na meaningful. Ay, kung may istorya, mga mahalagang bahagi diyan nakikita nyo na historical, tutukan nyo rin at pwede ma-document at maipasa rin in a nice way para sa kaalaman ng lahat.
Gugulat nga ako, no, bilang professor. Alam ko siyempre, maraming mga estudyante na hindi alam na meron palang Cotabato Cave. Okay. And meron palang Cotabato Cave at nagugulat sila. Ito ay nababanggit sa Facebook. Nasaan ba yan? Yun pala, nadadaan-daanan lang nila. At dahil wala sa kanilang schema yon, wala sa kanilang concern sa araw-araw, ayan, hindi na nila alam, no? Yan yung mga sinasabi natin. There are a lot of good and beautiful things around sa ating mga communities na mga lumad, sa ating mismo mga communities, kahit urban communities, mas maganda kung ito ay ma-document natin upang mapayaman. Hindi lang ating kultura, unang-una yung kaalaman ng mga tao. Alam niyo mga kaibigan, pag tayo ay nadagdagan ng kaalaman, nadadagdagan din ng ating respeto. Di ho ba? Ha? Ulitin ko yan. Pag nagkakaroon, nadadagdagan ang iyong kaalaman sa isang bagay o sa isang pangyayari, tumataas din ang iyong respeto sa bagay na yan at sa pangyayaring yan. Ha? Wag nating kalinimutan po yon. Ang ating mga oras, mga kaibigan, ay ganap ng 5 minuto na lamang ang nalalabi sa ating palatuntunan dahil ngayon ay ganap ng 55 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kayo ay patuloy na nakikinig dito sa ating palatuntunang ang Balitang Lumad. At nabanggit nga natin na kailangan pagyamanin natin ang ating kaalaman dahil dyan din nadadagdagan ang ating respeto. At sa ganang mga lumad na usapan, kailangang aralin natin ito, no? Paulit-ulit nating sinasabi, but I believe, Balitang Lumad ay naniniwala na mahalagang maisiksik natin sa ating kaalaman nito ang mga facts and figures tungkol sa ating lumad dito sa loob ng ARMM. Ilan sila mga kaibigan? Meron na po tayong 122,914 lumad individuals sa loob ng ARMM. No? Paulit-ulit nating sinasabi yan, hindi tayo nagsasawa dahil ito ay kailangan basic figures na kailangan nating malaman. Ha? Sa loob mismo ng ARMM, 122,914 lumad o indigenous peoples. At sila, karamihan ay nakatira sa loob ng 12 bayan sa ARMM o mainland ARMM. I am talking about the provinces of Maguindanao and Lanao del Sur. Kasi ito yung dalawang probinsya ng ARMM sa mainland. Pag sinabing mainland, dito sa mainland Mindanao. Kasi meron namang island provinces may island provinces naman ang ARMM. Ano po? At ito ay mga probinsya ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Yan po ang island provinces ng ARMM. Pero yung kanyang mainland provinces, itong Maguindanao and Lanao del Sur. And we are talking of the 12 municipalities sa loob ng mainland ARMM. Dito sa 12 municipalities na ito, marami ang mga lumad. At sinasabi nga natin kanina, binubuo sila ng 122,914 individuals na sa ngayon. Hindi ko sinasabi na yung 12 municipalities na yan ay puro lumad lang. Hindi naman. Yan ang mga municipalities na yan ay pinaninirahan din ng mga Bangsamoro at ng Christian settlers. Bagamat, sa mga bayan na yan, nandyan ang mga lumad. Halimbawa, sa bayan ng Datu Abdullah Sangki dito sa Maguindanao, isang barangay ng Abdullah Sangki, yung Talisawa, ay marami ang mga indigenous peoples. Yan ang ibig ko sabihin, no? At dito naman, halimbawa sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao, ang barangay Tubak naman ang merong sizable o malaking populasyon ng mga lumad. Sa bayan ng Wao, Lanao del Sur, 5 ang barangay na marami ang mga lumad, no? Kagaya ng Barangay Christian Village, Barangay Gata, Barangay Milaya, at saka Barangay Buot. Yan yung mga barangay ng Wao na maraming mga lumad.
At siyempre, marami pang mga bayan ano, sa Datu Udin Sinsuat, may mga barangay na marami ang lumad, ganon din ang bayan ng Datu Blasinsuat. All in all, there are 12 municipalities na may mga barangay na maraming mga indigenous people. So once again mga kaibigan, 122,914 individuals. Nagsend sa atin kamakailan lang itong mga nakalipas na minuto si Chief na mukhang indisposed si Commissioner Froilin Mendoza nagsasalita yata dito sa consultation na sinasabi natin kaya hindi siya pwede munang kausapin kasi nga nandun sa stage at nagsasalita, pero we promise yung mga kaibigan sa susunod nating mga pag-uusap ay bibigyan natin ng updates ano na ang mga nangyari sa mga consultations na ito, no? At sana ay available pa rin si Commissioner Froilin Mendoza upang ating makapanayam. Siya po ay TEDURAI member nitong Bangsamoro Transition Commission. And mga kaibigan, wala na po tayong oras sa ating programang Balitang Lumad. So I take the time ngayon upang pasalamatan ang lahat ng mga nakikinig dyan sa Barangay Ahan sa Gindulungan. Sila Noel Inted, ganon din dito sa Hill 224, sila Timway Sani Matugas. Sana ay patuloy kayong nakatutok sa Balitang Lumad sa susunod na linggo sa ganitong oras at himpilan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig sa araw na ito, next week, tuloy natin ang ating pag-aaral, ang mga impormasyon at mga latest updates sa mga pinagkakaabalahanan ng mga lumad na pamamayan nitong ARMM. Mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, sa Balitang Lumad, nagsasabi ng magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.